has a lot of explaining to do. This is just at nararapat lamang as a public servant. Ako, Bicol Party List Representative Saldi Co. Pinababalik na ng Pilipinas ni House Speaker Faustino D. III sa loob ng 10 araw. Maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang ayusin. Pero siguro sa pagkakilala natin sa ating sekretary, kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kumpiyansang mareresolba ang maraming problema ng Department of Public Works and Highways. Wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Ginagawa ng kasalukuyang administrasyon, tinawag ni Vice President Sara Duterte na walang sinseridad. Yung kanilang pronouncement na isuspinde ang preparation sa halalan ay nagdulot ng panic, confusion at concern sa mga Bangsamoro people. MILF Commander Bravo at iba pa hiniling sa Supreme Court na atasan ng COMELEC na ituloy ang preparasyon para sa BARM elections. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Pinawalang bisa na ni bagong House Speaker Faustino Boje D. III ang travel clearance ni Ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Kaya sa loob ng 10 araw dapat bumalik na ito ng Pilipinas. Ito ang balita ni Rosa Licos. Inilabas ngayong araw ng tanggapan ni House Speaker Faustino Boje D. III ang una niyang direktiba kasunod ng pag-upo sa pwesto. Ito ay ang pabalikin sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Saldi Co, dating chairperson ng House Appropriations Panel noong 19th Congress at iniuugnay sa budget insertions na nagpondo umano sa mga maanomalyang proyekto. Una nang iniulat na nasa Estados Unidos si Co para sa medical check-up. Sa sulat ng tanggapan ng House Speaker para sa kongresista na may petsang September 18, 2025, pinawawalang bisa na nito ang travel clearance para sa personal trip ni Congressman Co. Anya, ginawa ito alang-alang sa interes ng publiko at sa gitna ng matitinding isyu sa bansa na nangangailangang harapin ito ng personal. Sa loob ng 10 araw matapos matanggap ang abiso, kinakailangan ng makabalik ng Pilipinas ang kongresista. Kung hindi siya makakasunod sa direktiba, mangangahulugan ito ng pagtangging sumailalim sa proseso ng Kamara at maaaring magresulta sa karampatang disciplinary at legal actions. Wala pang pahayag ang tanggapan ni Co kaugnay nito. Ilang mambabatas na ang humihikayat kay Co na umuwi na ng Pilipinas at harapin ang mga kontrobersyang kinakaharap nito, kabilang na ang presidential son na si House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Naniniwala naman ang ilan pang kongresista na mapahuhupa ang galit ng publiko sa katiwalian kung mapauuwi na ng bansa si Congressman Co. So itong panawagan para pauwiin si Congressman Saldi Co at itong panawagan para humarap siya, this is just at nararapat lamang as a public servant yung ganitong minimum na requirements sa tayo ay bumalik sa trabaho at humarap sa pananagutan. He has a lot of explaining to do. So kung magpakita siya at mag-express ng willingness na sasabihin niya ang alam niya sa lahat na ito ay somehow medyo makakaupa ng galit at saka sa mga nangyayari ngayon. Kasi alam niyo naman, very fluid, very volatile ang sitwasyon ngayon. Bukod sa naging dating House Appropriations Panel Chairperson, iniuugnay din si Co sa SunWest Incorporated, isa sa 15 contractors na nakakuha ng pinakamaraming flood control projects ng pamahalaan. Gayunman, nag-divest na umano ito sa kumpanya noong 2019. Ngayong 20th Congress, wala pang dinadalawang sesyon sa plenaryo ng Kamara si Co. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang problemang kinakaharap ngayon ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ngunit tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na nakatutok ang kanyang administrasyon sa pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng hamon na kinakaharap ng bansa.
Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Tingin ko importante din po na maipakita natin na may mananagot dahil po tingin ko ang isa sa pinakamatibay na deterrent sa nakikita nating nangyari ngayon is matakot po na may consequence po ang mga krimen na ginawa. Batid ni Secretary Vince Dizon na ang pinakamalaking problema ng Department of Public Works and Highways ngayon ay ang bulok na sistema nito. Kaya sa pagdinig ng Senado kahapon, binigyan diin niya ang kahalagahan na may mapanagot sa mga nasa likod ng ghost at mga maanumalyang flood control projects. Sa pamamahagi ng tulong sa mga magsasaka at titulo ng lupa sa San Fernando, Pampanga kanina, naging highlight sa pambungad na talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DPWH. Andito po ang Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na nasa kasalukuyan. Matamla yung palakpak kasi DPWH kaya malaki ang kumpiyansa ng Pangulo na kakayanin ni Secretary Dizon na hanapan ng solusyon ng malaking problemang kinakaharap ng ahensya. Maraming naiwan na problema na ngayon kailangan niyang ayusin, pero siguro sa pagkakilala natin sa ating sekretary, kayang-kaya niyang ayusin lahat yan. Pagmasdan ninyo, tulungan niyo po siya dahil marami siyang kailangan gawin. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na tutugunan ang pangangailangan ng mamamayan sa gitna ng mga problemang kinakaharap ngayon ng bansa. Mga kababayan, sa kabila ng mga hamon na kinakaharap ng bansa, nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa aming mandato at tungkulin na maglingkod na tapat. Makakaasa kayo na inaayos natin at tinutuwid ang mga prosesong nagpapabagal at nakakaabala sa ating pag-unlad. Ang lahat ng ito ay sinusulong namin upang pangalagaan ang karapatan ng bawat Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inatasan ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang lahat ng kanilang empleyado na makipagtulungan sa Independent Commission on Infrastructure o ICI. Ayon kay Secretary Dizon, lahat ng kakailanganing dokumento, impormasyon, pahayag ay nararapat na maibigay kaagad maging ang pag-asiste sa mga gagawing inspeksyon ng ICI sa lugar. Sakali namang hindi sumunod ng isang opisyal o empleyado sa naturang kautusan, ay posible itong maharap sa administrative o criminal action na kasang-ayon sa batas. Hindi dapat hinahayaan ng kasalukuyang administrasyon na basta na lamang umalis ng bansa o magbitiw sa pwesto ang mga mambabatas na nasasangkot sa kontrobersiya. Para kay Vice President Sara Duterte, binigyan lang ang mga ito ng pagkakataong makaiwas sa pananagutan sa gitna ng investigasyon kaugnay sa mga maanumalyang flood control project. Ito ang balita ni Jed Neresina. Wala silang sinseridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari meron silang ginagawa. Pakunwari ang ginagawang mga hakbang ng kasalukuyang administrasyon ayon kay Vice President Sara Duterte. Para sa pangalawang Pangulo, walang sinseridad ang pinasimulang investigasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Ito ay matapos aniyang hayaan ng pamahalaan ang malalaking personalidad na takasan lang ang issue. Isa sa mga examples na masabi ko sa inyo na wala talaga silang sinseridad sa investigasyon sa flood control. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang umalis ng bansa. Si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Dagdag pa ni VP Duterte sa kanyang pananaw ay naghahanda lang ang mga mambabatas para sa hatian ng 2026 budget at upang makapagplano sa gagawin nila sa 2028 national elections. Bukod dito, nanghihinayang si VP Sara na kahit siya ang pangalawa sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno ay tila isinasantabi ang kanyang desisyon para sa bansa. Nasasayangan ako para
sa bayan dahil isinasantabi nila yung isang tao na gusto lang magtrabaho. Kaya ako, nasasayangan ako dahil wala naman akong ipinakita na meron akong gusto agawin sa kanila. Hindi rin maunawaan ni VP Sara kung ano ang ikinababahala ng administrasyon sa kanya. Wala silang dapat ika-insecure sa akin pero hindi ko alam kung ano ang iniisip nila. Malamang kasi hindi na maayos ang pag-iisip dahil meron pang isang issue na hanggang ngayon ay hindi pa nasasagot. Yung sinasabi na public hair follicle drug test. So yan na lang yung explanation ko kung bakit ganyan sila mag-isip. Bakit parang hindi normal? Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Panibagong batch ng mga Chinese national ang pinatapon pabalik ng China ngayong araw. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, kabilang dito ang ilang mga nahuli sa Pogo Hubs sa Banbantarlac at Porac, Pampanga. Ang ilan sa mga deportees may naiwang mga anak at asawa. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Malungkot ang pamamaalam ng ilang Pilipina sa kanilang mga Chinese partner na idineport ngayong araw. Hindi alam kung kailan muling magkikita. Pero dala nila ang pag-asa na makakalaya ang kanilang mga asawa pagdating sa China. Tumanggi silang humarap sa kamera pero ikinuwento ang kanilang pag-asa na muling makakabangon kasama ang kanilang partner. May mga maiiwang pamilya sa Pilipinas gaya ng mga anak at asawa ang ilang mga deportees. Ngayong araw, muling nagsagawa ng mass deportation ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, katuwang ang Chinese Embassy, Bureau of Immigration at iba pang ahensya ng pamahalaan. 71 Chinese national ang idineport papuntang Shanghai, China. 89 sangkot sa scamming sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. 2 ay sa illegal mining. Pagdating nila roon, ituturing silang kriminal at sasailalim sa investigasyon. For sure, makukulong sila doon. Ang kaibahan kasi, pagdating doon, they are treated as criminals. So talagang didetain sila at pending investigation. Naantala ang mga deportation dahil marami sa mga nahuhuli sa mga Pogo Hub ay walang kumpletong dokumento. June 17 pa huling nagsagawa ng mass deportation ang PAOK bago ang operasyon ngayon. Ang iba, kailangan pa nilang harapin ang mga kaso sa bansa. Ilan sa mga Chinese 2023 at 2024 pa nahuli. Kasama dito ang nahuli sa Pogo Hub sa Banbantarlac, Porac, Pampanga, Clark, Pasay, Parañaque, Laguna at Cebu City. Kasi mayroong problema doon sa kanilang mga kaso. Ang iba dito may mga kinakaharap na kaso. So kailangan nilang ayusin muna, harapin at hanggang sa maklear sila. Pag naklear sila sa kanilang criminal case, doon lang sila ma-deport. Pag may criminal case kasi dito, hindi ka pwedeng i-deport. Kailangan mo nang harapin mo ang iyong kaso. At pag ma-settle na yan, that's the time na pwede kang may deport. Sa ngayon ay mayroon pang mahigit 200 dayuhan na awak ang PAOK sa kanilang pasilidad. Umaasa sila na sa susunod na linggo o buwan ay muli silang makapag-deport upang tuluyang ma-decongest ang kanilang pasilidad. Nasa 103 ang nakalista sa deportation ngayong araw. Subalit, 71 lamang ang natuloy. Ang 12 ibinalik sa custodial facility ng PAOK dahil hindi nabigyan ng immigration order. Ayon sa PAOK, makikipag-ugnayan sila sa BI upang makumpleto ang mga dokumento ng mga natirang dayuhan at maipadeport ang mga ito sa lalong madaling panahon. Matatandaan nitong Marso na puno ang custodial facility ng PAOK dahil sa dami ng naarestong dayuhan. May pagkakataong umabot pa sa 1,000 ang detainee. Halos dikit-dikit ang mga natutulog sa sahig at ang iba ay nagkasakit na. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Isang petisyon ang inihain sa Korte Suprema kanina ng ilang individual mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM para hilinging utusan ang Commission on Elections na ituloy ang paghahanda sa nakatakdang eleksyon sa Oktubre. Anila, wala pa namang pinal na desisyon ang SC kung ipagpapaliban ng BARM elections. Ito ang balita ni Dante Amento. Hindi namin hiningi na i-postpone yung eleksyon. Ang hiningi namin, yung bagong batas na hindi kayang ipatupad ng COMELEC, yun ang hihinto para mabigyan ng daan ng COMELEC na itupad nila yung constitutional mandate. 3 araw matapos pigilin ng Korte Suprema sa pamamagitan ng Temporary Restraining Order o TRO ang pagpapatupad ng Bangsamoro Autonomy Act No. 77 o BAA 77 para sa redistricting sa Bangsamoro, dumulog sa Supreme Court ang ilang grupo at individual na kasalukuyan ding miyembro ng Bangsamoro Transition Authority o BTA. Kabilang dito si Moro Islamic Liberation Front o MILF Commander Bravo. Hiling nila maglabas ng panibagong kautusan ng SC upang ituloy ng Commission on Elections o COMELEC ang preparasyon sa parliamentary elections na nakatakda sa 13 ng susunod na buwan. Anila, hindi dapat tinigil ng COMELEC ang paghahanda dahil nagdulot ito ng kalituhan kung matutuloy ang halalan o hindi sa Oktubre. Yung kanilang pronouncement na isuspinde ang preparation sa halalan ay nagdulot ng panic, confusion at concern sa mga Bangsamoro people. Ito rin ay nagdudulot ng mga kaisipan na baka maaari namang walang eleksyon. Kami po ay nalulungkot at nananawagan sa COMELEC na sana i-reconsider niya po ito. Nais din nilang linawin ng Supreme Court kung ang TRO ay may direktang epekto sa nalalapit na halalan. Ang batayan naman anila ng eleksyon ay ang BAA 58 at hindi ang BAA 77 na pinigil ng hukuman ang implementasyon. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, maganda na ring maitanong sa mga petitioner kung ano ang batas para sa eleksyon dahil naka-TRO nga ang BAA 77. Sa paniwala ng COMELEC, ang BAA 58 na pinagbatayan nila sa paghahanda ay ni-repeal o pinalitan na ng BAA 77. Naninindigan ng COMELEC na susundin nila ang Korte Suprema sa Lunes ay inaasahang maghahain ng komento at manifestation ang komisyon kaugnay sa inisyong TRO ng hukuman. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Hinamon ng mga kapwa kongresista si Isabela 6th District Representative Faustino Bojedi III na patunayang hindi siya isang dummy speaker sa pamamagitan nito ng political will at pagpapatupad ng reforma sa budget process. Ito ang balita ni Rosalie Cos. The challenge is for the new speaker to prove his critics wrong and to show his political will when it comes to pushing for systemic reforms within the House. Isa si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga sa mga nagsasabing puppet speaker umano si Isabela 6th District Representative Faustino Bojedi III. Subalit para sa ilang kongresistang kabilang sa minority bloc sa Kamara, mapatutunayan ng bagong speaker na mali ang kanyang mga kritiko sa pamamagitan ng ipapakitang political will. Kabilang na ang pagpapasa ng House Joint Resolution na magbubukas sa publiko ng Bicameral Conference Committee deliberations, lalo na ang para sa panukalang pambansang pondo. Sa susunod na linggo, mag-uumpisa na ang Kamara sa plenary budget deliberations para sa 6.793 trillion pesos na proposed national budget para sa 2026. Kung seryoso tayo dito sa budget reforms, unahin natin yung pinakakaya at pinakamadali. Basta may political will, open BICAM tayo. Kasalukuyan pang nakabinbin sa House Committee on Rules ang panukala. Si House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima naman naniniwalang mapatutunayan lamang ang liderato ni Speaker D. III kung makapagpapasa ng hindi questionableng pambansang pondo. Gayun din kung makakalusot sa ilalim ng kanyang liderato, ang panukalang magbibigay naman ng ngipin sa Independent Commission for Infrastructure. So, bantayan yan ng ni Speaker at siguraduhin niya na talagang above board, malinis, maayos ang mga talagang mga iniisip o linalagay o kino-confirm na mga budget sa mga proyekto and other operations ay yung mga tama.
Kumpiyansa naman si House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na maisusulong ang reformang inilatag ni dating Speaker Martin Romualdez sa ilalim ng bagong Speaker na si Isabela 6th District Representative D. III. I'm sure bibigyan niya ng direksyon ng leadership, bibigyan niya ng direksyon ng Kongreso at ng majority and even the minority kung paano ang pasok nito. So kami naman, kailangan, inaantay din namin na ang kapitan, siya ang magmando ng barko. Samantala, wala pang tugon ang tanggapan ni Speaker di kaugnay ng issue. Rosa Licuz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Voluntaryong isinuko ni former Assistant District Engineer Rice Hernandez ang isa sa kanyang luxury vehicles sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ay bilang patunay ng kanyang pakikipagtulungan sa investigasyon kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control project sa Bulacan. Kinumpirma ni ICI Chairman Justice Andy Reyes na ginawa ito ni Hernandez matapos niyang humarap at sagutin ang lahat ng tanong ng komisyon. Ayon kay Reyes, nangako rin si Hernandez na isusunod pa ang iba pang sasakyan bilang pagpapakita ng kanyang good faith. Na adjourn ang pagdinig at ipagpapatuloy sa petsang itatakda ng ICI. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Maven Carizo mula sa Perth, Australia. Dapat umanong tanggalan ng lisensya ang mga US TV network na patuloy na kumukontra at naninira kay US President Donald Trump. Ito ay matapos na kanselahin ng isang TV network ang isang kilalang late-night TV show matapos magsalita ang host nito laban sa napaslang na conservative influencer na si Charlie Kirk. Ito ang balita ni Noel Poliarco. I would think maybe their license should be taken away. It would be up to Brendan Carr. I think Brendan Carr is outstanding. He's a patriot. He loves our country, and he's a tough guy. So we'll have to see. Ipinanukala ni US President Donald Trump na alisan ng lisensya ang mga TV network na nagbo-broadcast ng mga anti-Trump messages. Ang panukala ni Trump ay kasunod ng pagsuspinde sa ere ng kilalang late-night TV host na si Jimmy Kimmel ng Disney-owned network na ABC. Inalis ng ABC ang Jimmy Kimmel Show noong Miyerkules dahil sa right-wing backlash matapos ang mga pahayag ni Jimmy patungkol sa pagkamatay ni conservative influencer Charlie Kirk noong nakaraang linggo. Sa kanyang Monday episode, sinabi ni Jimmy na isang MAGA Republican ang posibleng pumatay kay Kirk sa kabila ng pahayag ng Utah authorities na ang gunman ay isang indoctrinated leftist ideologist. Kinansela ng walang taning na panahon ng ABC ang Jimmy Kimmel Live matapos ang banta ng Federal Communication Commission o FCC ng legal action laban sa network. Dagdag pa ng Pangulo, nagagamit ng Democrat Party ang mga mainstream media at ang mga personalities dito upang kontrahin ang kanyang pamamahala maging ang mga conservative values. If you go back, I guess they haven't had a conservative on in years or something, somebody said. But when you go back and you take a look, all they do is Trump. They're licensed. They're not allowed to do that. They're an arm of the Democrat Party. Giit pa ng Pangulo, nakakuha siya ng majority vote ng nakaraang eleksyon sa kabila ng walang humpay na paninira ng mga media sa kanya at hindi dapat nagagawa ang ganito sa bansa. Noel Poliarco, UNTV, News and Rescue, Canada. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Libo-libong manggagawa at estudyante sa France ang lumahok sa mahigit 250 kilos protesta nitong Huwebes upang tutulan ang austerity measures at mga planong bawasan ng pondo para sa social services. Nagwelga ang mga driver ng train, bus at tram kasabay ng pagsasara ng maraming mga butika habang maraming guro at kawani ng paaralan ang hindi pumasok bilang pagsuporta sa panawagan ng mga unyon.
Nananawagan ang mga demonstrador kay Prime Minister Sebastien Lecornu na bawiin ang ilang panukalang budget cut at pag-isipan ang mas mataas na sahod, pensyon at pondo para sa public services. Ayon sa Interior Ministry, umabot sa 600,000 hanggang 900,000 ang nakibahagi sa mga protesta. Nagkaroon naman ng kaguluhan matapos gumamit ng tear gas ang mga pulis para itaboy ang mga nakilahok sa kilos protesta. Nagkaroon din ng mga kaguluhan sa ilang lungsod tulad ng Nantes at Leon kung saan tatalo ang naiulat at nasugatan. Muling hinarang ng Estados Unidos ang resolusyon ng UN Security Council na nananawagan ng agarang tigil putukan sa Gaza sa kabila ng pagsang-ayon ng 14 pang miyembro ng konseho. Inilunsad ang resolusyon matapos ideklara ng United Nations ang matinding taggutom bunsod ng halos 2 taong giyera ng Israel laban sa Hamas. Samantala, nagpapatuloy ang matinding opensiba ng Israeli tanks at jets sa Gaza City na nag-udyok sa libo-libong Palestino na lumikas sa lungsod. Umani ng kritisismo ang US mula sa iba't ibang bansa, ngunit ipinagtanggol ng Israel na kailangan nitong ipagpatuloy ang laban kontra Hamas para protektahan ang kanilang mamamayan. Inaresto ng mga pulis sa Egypt ang isang empleyado ng Egyptian Museum at 3 kasabwat nito matapos nakawin ng isang sinaunang gold bracelet na tinatayang 3,000 taon na. Natukoy ng investigasyon na ibinenta ito ng suspect sa halagang humigit kumulang $4,000 bago tuluyang tinunaw sa isang pagawaan ng ginto. Ang naturang bracelet ay nakatakdasa ng isama sa isang exhibition sa Rome sa susunod na buwan. Nahaharap ang mga nadakip sa mabibigat na parusa sa ilalim ng batas ng Egypt laban sa pagnanakaw at pagsira ng pambansang antigong yaman. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Pinayagang makalabas ng Senado bukas si Bryce Hernandez, former Assistant Engineer ng Department of Public Works and Highways, Bulacan 1st District. Ito ang kinumpirma ni Senator Panfilo Lacson, Chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Kasunod ito sa kahilingan ni Hernandez na i-lift ang contempt sa kanya upang makakalap ng iba pang ebidensya. Kaugnay ito ng mga sangkot umano sa anomalya sa flood control projects na inimbestigahan din ng komite. Hindi alis siya ng contempt. Humingi siya ng nagpaalam siya kung pwedeng makalabas siya para maghalongkat ng mga ebidensya pang sinasabi niya pwede niya mahanap. So ngayon lang inaprubahan ni Senate President Soto yung aking request na siya ay samahan palabas ng escort ng OSAA para mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. So makakalabas siya sa isang purpose lamang. Paliwanag pa ni Senator Ping Lacson, pinagbilinan niya ang kanilang mga abogado na makipag-ugnayan at humingi ng abogado ni Hernandez o humingi ng permiso sa abogado ni Hernandez. Kinumpirma din ito ni Senate President Vicente Soto III. Ayon kay Senator Tito Soto, man-to-man ang pagbabantay kahit sa kwarto para hanapin ang mga dokumentong kailangan niyang ipakita at balik agad sa Senado ng alas 6 ng gabi. Nagagamit ang unprogrammed funds para sa flood control projects. Ito ang inihayag ni Senator Sherwin Gatchalian sa gitna ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects. Panukala ng Senador, tatanggalin na ang lahat ng unprogrammed appropriations sa budget ng gobyerno. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Kasi nga na-discover namin na outside of the program, nagagamit yung unprogrammed sa pagpopondo ng mga flood control projects.
pork barrel o mga pondo ng gobyerno para sa mga proyekto na layong akitin ng mga botante. Ito ang termino ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian sa unprogrammed appropriations na ginagamit sa pagpopondo ng flood control projects. Sa sistema ng pagbabudget ng pamahalaan, ang unprogrammed appropriations ay mga nakaabang na mga proyekto o programa na paglalaanan ng pondo kapag may sobra o dagdag na kita ang gobyerno. Ngunit ayon kay Senador Gatchalian, ang problema sa unprogrammed appropriations ay ang transparency. Pag sinasubmit dito yung unprogrammed, walang detalye yon. Nakasulat lang doon unprogrammed, tapos pag tinignan mo yung mga sub-programs, meron isa doon nakasulat sa GIP. No, ito yung isang lump sum amounts. This year, 2026, ang proposal nila is about 80 billion for sa GIP. Pero in the past years, nakita namin na itong sa GIP nagagamit rin to sa flood control projects na hindi natin alam kung ano itong mga flood control projects. Sinasubmit lang to sa DBM ng DPWH at ina-approve tapos ini-implement na. Bunsod ng hindi malinaw na mga detalye ng unprogrammed appropriations, nais linawin ni Senador Gatchalian sa Department of Public Works and Highways at Department of Budget and Management ang kanilang proseso sa pagpili ng mga proyektong popondohan sa ilalim ng naturang budget. Sa kabila nito, may panukala si Gatchalian upang makasiguro laban sa katiwalian. So, ang proposal ko nga, tanggalin na lahat ng unprogrammed. Ilagay na lang sa program para makita natin. Totalin ang program naman, lumalabas yun kung may excess o may additional revenue. So, hindi pa naman sigurado kung may excess or additional revenue. So, mas maganda sa program na lang para ma-manage natin yung ating deficit at mas transparent, kitang-kita kung ano yung mga proyekto. Kaugnay naman ng pananagutan, sinabi ni Senador Gatchalian na kailangang alamin kung sino ang nagpanukala ng proyekto mula sa DPWH at kung sino naman ang nag-aproba sa panig ng DBM. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi lahat na sakit ng tiyan ay agad na masasabing gastritis. Ang kondisyong ito ay mas malalim pa kaysa sa karaniwang pangangasim o hilab ng tiyan. Ano nga ba ang sanhi nito at paano nakikilala ang gastritis? Ito ang balita ni Kichi Cipriano. So yung stomach ay dito po natin nilalagay yung mga ating nutrisyon, mga kinakain. Basically, ang trabaho po ng tiyan ay mag-emulsify o magtunaw ng pagkain at absorb po yung mga nutrients sa to. Ang ating tiyan ang itinuturing na central processing unit ng pagkain. Dito nagtutunaw at naghihiwalay ang mga kinakain natin upang magsilbing enerhiya ng katawan. Kapag wasto ang pagkain, maayos din ang proseso ng digestion. Subalit kapag mali o sobrang dami ang naiipon sa tiyan, nagkakaroon ito ng mga problema kagaya ng gastritis. Ang stomach ay isang vessel o parang ito po yung ating storage kung saan po nilalagay yung mga kinakain. At minsan kapag masyado napaparami o may kinakain na hindi tama o may gamot na ilalagay, minsan nagkakaroon po ng side effect ng gastritis. Not necessarily na pag nagkape po kayo, isang inom nyo pala ng kape, ay gastritis na ito. Maaari pong aggravating factor or parang nag-trigger lang po itong kape kasi meron po tayong tinatawag na reactive gastropathy. So ang reactive gastropathy is anything that you eat, pwede pong coffee, citrus, fatty, high-fat meals or other na increased amount. So meaning more than the usual that you're eating, it can also cause that. Paliwanag ni Dr. John Derek Kaisip Clotario, isang gastroenterologist mula sa Makati Medical Center. Hindi lahat ng pangangasim o pananakit ng tiyan ay gastritis na. Kaya hindi dapat basta ipagsantabi dahil maaring magdulot ng mas malalang sakit kung hindi mabigyan ng agarang pansin. So yung gastritis talaga is hindi po siya tungkol sa sintomas agad. Hindi pwedeng sabihin mo na masakit yung tiyan ko, nangangasim, may gastritis na ako. Kailangan po nito ng histologic, meaning sa microscope po natin nakikita bago po natin masabing may gastritis talaga siya. So meaning namamaga, inflamed, namumula. Kaya't mahalaga ang wastong pagkain at tama lamang na dami nito upang maiwasan ang trigger ng gastritis. At para sa iba pang mahalagang impormasyon ukol sa gastritis,
Yan ang inyong abangan dito lang sa Doctors on TV. Ngayong linggo na, 9 a.m. to 10 a.m. only here at UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagtungo kanina sa Department of Justice o DOJ ang mag-asawang Diskaya para talakayin ang kanilang hiling na mapasailalim sa Witness Protection Program. Ngunit ayaw na magbigay ng detalye ni Justice Secretary Crispin Remulla sa mga napag-usapan nila. Samantala, may 2 hanggang 3 namang individual na nagpipresenta na maging state witness. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Dante, bukod sa mga Diskaya, sino pa itong nais maging witness sa anomalya sa flood control projects anomalies? Magandang gabi, Monica. Alam mo, naging maingat ang Department of Justice o DOJ sa paglalabas ng impormasyon kaugnay dito sa mga individual na gustong makipag-usap sa kanila para sumailalim sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. At sa katunayan, Monica, walang ibinigay pang pangalan ang DOJ kung sino-sino itong mga nabanggit nilang maaaring kausapin pa ng kagawaran para isailalim sa WPP. Hindi na nagbigay ng anumang detalye si Justice Secretary Crispin Remulla sa kanilang napag-usapan ng mag-asawang Diskaya kanina. Ngunit ayon kay SOJ Remulla, pag-aaralan nilang mabuti ang hiling ng mga ito na mapasailalim sa Witness Protection Program o WPP ng DOJ. Muli ring binigyang diin ang kalihim na bagamat kahit sino ay pwedeng makapasok sa WPP, may proseso itong dapat pagdaanan. Confidential ang proceedings ng witness protection pagdating dito. It's in the law. We have to be very careful about what we say when we do this. Sa tanong naman kung batay sa pag-uusap nila kanina sa mga Diskaya ay kooperatiba ang mga ito ang naging sagot ni Remulla. I think that they're really looking for a solution to their problems. Inaasahan na masusundan pa ang pagpupulong ng DOJ at mga Diskaya. Wala ring anumang pahayag ang mga Diskaya sa mga pinag-usapan nila ng DOJ. Samantala, Monica, may 2 o 3 pa umanong nagparamdam na gustong sumailalim din sa Witness Protection Program sa kaugnay sa kaso ng flood control projects. Ito ay dadaan nila sa evaluation tulad ng mag-asawang Diskaya. Isa rito ay kawani umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Meron kaming gustong kunin sa DPWH, pero wala pa. We will have, I will still coordinate with the Blue Ribbon Committee on this matter. Kasi syempre, we have to help each other. Monica, sinabi kanina ni Justice Secretary Crispin Remulla na makikipagpulong din siya sa binuong Independent Commission for Infrastructure para walang doble-doble dito sa gagawin nilang pag-iimbestiga din kasi mayroon ding binuong task force itong DOJ para imbestigahan ang issue ng flood control projects. Kaya para hindi magkaroon ng kumbagang mag-overlap yung trabaho ng DOJ at ng ICI ay mamarapatin umano ng anya ng DOJ na makipagpulong sa nasabing binuong komite. Yan mo na ating update mula dito sa DOJ. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Dante Amento. Nagtipon-tipon ang iba't ibang grupo sa Bulacan para manawagan na papanagutian ang lahat na sangkot sa katiwalian kaugnay na flood control scam. Nagrally sila sa harap ng DPWH District 1 Office sa Malolos, Bulacan at nagsagawa ng Unity Walk upang ipakita ang pagkakaisa sa paglaban sa korupsyon sa pamahalaan. Mula sa Malolos, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, ano-ano grupo itong nakiisa sa ginawang kilos protesta dyan sa Bulacan ngayong araw? Magandang gabi, Monica. Itong mga nagkilos protesta nga ay binubuo ng iba't ibang mga grupo ng mga mangingisda at mga magsaka at mga estudyante at maging iba't ibang mga miyembro ng mga relihiyon.
at nanawagan sila na bukod sa mga kontraktor at DPWH officials ay dapat papanagutin din ang iba pang mga opisyal ng gobyerno sa nasangkot sa bilyong-bilyong pisong pananakim o pagnanakaw ng pera ng bayan matapos nga na itong mga natutuklasang anomalya sa mga flood control projects lalo na dito sa lalawigan ng Bulacan. Ikulong panagutin! Bandang 2:00 ng hapon nang magtipon-tipon sa Malolos, Bulacan ang iba't ibang grupo gaya ng pagkakaisa ng mangingisda at mamamayan sa Manila Bay o PMMB, kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP, mga scholar ng Bulacan State University at opisyal ng iba't ibang relihiyon. Sa kilos protesta, binuksan ng mga ito ang usapin sa flood control scam at nanawagan na pananagutan sa mga may kinalaman sa korupsyon. Dapat, at the very minimum, pinakagayat, manugot yung mga sangkol sa flood control. Pero hindi dapat matapos doon yun. Dapat may managot na mas matataas na opisyal dito. Dagdag pa ni Bong Laderas, dahil sa korupsyon sa flood control, ang mga lugar na dating hindi binabaha, ngayon ay binabaha na. Anya, dapat magbago ng sistema at involve ng pamahalaan ang mga mamamayan para hindi maibulsa ang pondo ng taong bayan. Noon ay meron tayong COVID, ang epidemya natin ngayon ay corruption At ito hindi lang limitado sa Bulacan, hindi lang ito limitado sa Pilipinas kundi sa buong bansa. Kaya nga nagkukumbulsyon yung political crisis sa buong mundo Samantala, nagsagawa rin ng rally kaninang tanghali ang mga scholar ng Bulacan State University at samahan ng mga magsasaka sa Bulacan sa harap ng DPWH District 1 Office. Bit-bit ang iba't ibang placard, sigaw ng mga ito ang matinding galit sa ginagawang pagnanakaw sa pera ng bayan. Isa lang naman po yung pinaka-pinaglalaban namin. Yun po ay may managot sa lahat ng katiwalian na nangyayari po ngayon at sa pandarambong. Dahil naniniwala po kami na bukod po sana sa napunta yung mga pondo na to sa bulsa ng iilan, ay sana na lang po napunta ito sa pagpopondo ng edukasyon. Nang sa ganun po, mas maraming kabataan yung makapag-aral at mas marami rin pong mga scholar ng bayan yung matulungan sa pag-aaral. Nagkaroon po ng pagkilos ang mga magsasaka, mga kababayan sa Bulacan, kasama po ang mga estudyante ng Bulacan State University. Ang una pong ginawa ay malakas na kinundina ang nagaganap na korupsyon sa lalawigan at sa buong bansa. Dahil apektado po ang mga magsasaka, apektado ang mangingisda. Bukod sa kilos protesta, nagsagawa rin ng Unity Walk ang mga opisyal ng iba't ibang relihiyon mula sa Baraswain Church hanggang sa Bulacan Capitol Compound. Umaasa silang madirinig ang sigaw ng mamamayan na wakasan na ang korupsyon at mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control scam. At yan muna ang ating latest live mula rito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Isang prayer rally na inorganisa ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isasagawa sa Davao City sa Linggo. Layunin ng pagtitipon na ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino at panawagan para sa hustisya at kapayapaan sa kabila ng mga isyu ng katiwalian sa pamahalaan. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. City Police Office Omnoid, andang natamang for the prayer rally nga ikandak diri sa Rizal Park. Didig lang ang DCP o panghatag usip na ana karong Domingo, ma'am. Kundi daghan si paniguro sa ato ang City Director, ma'am, no, nga mahuman ang maong event nga successful o walay ma-encounter ng problema. Simula 3:00 ng hapon ngayong Linggo, muling mag-iipon-ipon ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Rizal Park sa Davao City para sa isang prayer rally. Ayon sa DCPO, nakalatag na ang seguridad at nakahanda na rin ang mga police personnel at auxiliaries na ide-deploy ngayong Linggo para matiyak ang seguridad ng prayer rally. Inihayag ni Police Captain Hazel Tuazon, wala naman silang natatanggap na anumang banta sa seguridad base sa kanilang intel monitoring.
Pero dili lang gyapon ta magkumpiyansa ma'am no. Bisan pang safe ang ato ang Davao, ato lang gyapon giawag ang mataguta kanato nga magbinantayon gyapon sa ato ang palibot. Ayon sa Davao City Police Office, ang Pray for the Philippines rally ay inaasahang dadaluhan ng 50,000 individual na ang parehong panawagan ay hustisya at mapalaya na ang dating Pangulo matapos ang 6 na buwan mula nang siya'y dalhin sa The Hague. Nais ding ipakita ng pagtitipon ang pagkakaisa ng mga Pilipino at mithiing magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran sa Pilipinas. Paalala naman sa lahat ng makikiisa sa aktibidad, iwasan ang pagdadala ng malalaking backpacks, bladed weapons at firearms bilang bahagi ng ipinatutupad na culture of security sa lungsod. Gina-expecto na nga dili lang sa Davao City ang mga join for the rally. Atong giawag ma'am no, nga motomanta sa balaod nato dito ato ang Davao, ang ato ang local government city ordinance ma'am, ato lang tumanon, like anti-smoking. Samantala, pansamantala namang hindi madadaanan ng mga motorista ang bahagi ng San Pedro Street, Bolton Street at C. Bangoy Street upang bigyang daan ang pagtitipon. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council o MCDRRMC ang Blue Alert status bilang paghanda sa epekto ng paparating na bagyong Nando at sa gagawing anti-corruption rally sa lungsod. Ayon sa MCDRRMC, nakaantabay na ang mga tauhan para sa mabilis na deployment alinsunod sa direktiba ni Mayor Isko Moreno Dumagoso at Director Arnel Angeles. Layunin ng hakbang na tiyakin ang maagap na pagtugon sa anumang emergency, kabilang ang pagbaha, malakas na hangin o anumang insidente sa lugar ng pagtitipon. Patuloy ring pinapaalalahanan ang publiko na mag-ingat at sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan. Sa linggo, inaasahang magsasagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo sa Luneta upang ipahayag ang matinding pagtutol laban sa nangyayaring korupsyon sa pamahalaan. Nauna nang sinabi ng Pag-asa na posibleng maging maulan ngayong weekend dahil sa bagyong Nando at hanging habagat. Kaya paalala sa mga sasama sa pagtitipon, huwag kalimutang magdala ng pananggalang sa ulan. Naniniwala si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na walang bago sa House of Representatives kahit pa napalitan na ang kanilang House Speaker nitong nakaraang araw. Wala rin anyang magbabago kung susunod lang din ito sa mga nagtalaga sa kanya sa posisyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji D. Pampaganda lang nila yan. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Hindi naiiba ang bagong House Speaker ng 20th Congress na si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III kay Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, paliwanag ng dating gobernador, parehong kaalyado ng kasalukuyang administrasyon ang ipinalit na Speaker ng Kamara. Kaya hindi na aniya malabo na susunod lang din ito sa kung ano ang nais ipagawa ng nagtalaga sa kanya sa posisyon. Paano siya susunod din sa naglagay sa kanya yan? 10 beses mong palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ang kurap na opisyal. Bukod dito, tinawag din ni Singson na walang isang salita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa dating opisyal bilang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan, dapat ay sinusunod siya ng kanyang nasasakupan. Ngunit ang mga nangyayari aniya sa politika ay tila iba sa mga sinasabi ng Pangulo. Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Madalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila eh. Majority. Ganun ba isang salita? Bukod dito, sinabi rin ng dating gobernador na paikot-ikot na lang ang nangyayari sa bansa. Kaya dapat na umanong mag-resign o umalis na sa pwesto ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon, lalo na sa issue ng flood control projects. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Handa na ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa inaasahang paglakas pa ng bagyong Nando na posible pang umabot sa super typhoon category ngayong weekend. Ayon kay Assistant Secretary Irene Dumlao, mahigit 2.6 million family food packs at non-food items na naka-preposition sa iba't ibang bodega at last mile hubs para agad maipamahagi sa maapektuhang lugar. Nakikipag-ugnayan na rin ang field offices sa mga lokal na pamahalaan para sa posibleng augmentation habang nagpapatuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga naapektuhan ng Tropical Depression Mirasol. Tiniyak ng DSWD na maihahatid ang serbisyo sa mga pamilyang maapektuhan upang masigurong walang magugutom sa panahon ng kalamidad. Nananatiling nasa red alert status ang lalawigan ng Pangasinan kahit nakalabas na ng bansa ang Tropical Depression Mirasol. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Storm Nando. Inaasahang mararanasan ng lalawigan ang malalakas na ulan at hangin mula Linggo hanggang Miyerkules habang binabaybay ng bagyong Nando ang Hilagang Luzon. Dahil dito, pinayuhan ng PDRMO ang mga lokal na pamahalaan at mga mangingisda na iwasan munang pumalaot at maging handa sa pagtaas ng tubig sa ilog. Pinag-iisipan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na irekomenda kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa ng 15 hanggang 30 araw ang pagbabawal sa pag-aangkat ng bigas. Ayon sa kalihim, tumaas ang farm gate prices ng palay mula 8 hanggang 10 piso kada kilo bago ang ban. Bagamat hindi pa rin sapat para sa kita ng mga magsasaka, taumano ang positibong epekto ng moratorium sa presyo ng ani. Panawagan din ng DA na amyendahan na ang Rice Tarification Law para mapalakas muli ang regulatory powers ng NFA. Hindi nakaligtas sa kamay ng mga otoridad ang lalaking nagbanta na pasasabugin umano ang tanggapan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Depensa ng suspect, sinubukan lamang niya ang kakayahan ng PNP-ACG at pumapapansin ng ahensya ang kanyang mensahe. Ito ang balita ni Leia Ilagan. May inaaresto na kami sa bisa ng isang warrant of arrest sa kasong grave threat, Article 282 in relation to RA 10175. Dala ang warrant of arrest. Inaresto ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang lalaking ito sa Batangas. Ang suspect ang siyang responsable sa bantang pagpapasabog sa tanggapan ng ACG kamakailan. Ayon kay PNP-ACG Director Police Brigadier General Bernard Jang, March 4 ngayong taon na mag-chat sa kanilang official Facebook page ang suspect. Nakasaad sa kanyang mensahe na walang kwenta at walang silbi ang mga pulis. Hinamon pa nito ang PNP na siya ay arestuhin. March 7 na maghain ng kaso ang PNP-ACG sa korte. At noong September 9, inilabas ng korte ang warrant of arrest laban sa suspect. September 11 naman na magsagawa ng operasyon ang PNP-ACG at arestuhin si alias RB. Batay sa investigasyon, 3 dummy accounts ang ginamit nito. Gayunman, natukoy pa rin ang pinagsanib na puwersa ng Cyber Patrolling and Intelligence Unit at Cyber Response Unit ang kanyang tunay na account at personal information. Wala naman umanong dating kaso ang 40 taong gulang na suspect. Ngunit kilala itong pinagsisimulan ng gulo sa kanilang lugar. Well, doon sa pagtatanungan natin na merong nakakaaway, merong inahabol, na nakakutsilyo siya. So, doon pa lang makita natin. Ang suspect, aminadong sinubukan lang kunin ang atensyon ng PNP-ACG sa pamamagitan ng pananakot. Dahil doon sa amin, mga pagkakamali namin sa buhay, parang yun po ang ginamit nila para abusuhin kami. Sino ka nang-abuso? Sino? Kung mga tao din sa paligid, pati po yung nagsusurveillance din sa aming lugar. Kuya, surveillance po ako sa loob ng 7 na taon na araw, gabi kami sa surveillance doon. Pero bakit po kayo nagbanta? Bakit sasabugin ng ACG? Opo, aminado po ako doon dahil nagsumbong po ako doon sa aming barangay police. Wala pong nangyari, mas pinaniwalaan po nila yung mga tao doon sa aming lugar na sila yung kakasagot sa illegal na gawain doon. Bakit po ACG? Bakit hindi ko na rin
Naisip ko lang po kung sa post ako magpo-post ng ganon. Maisip ko na masusundan sa lugar na yon at mapapatunayan ko talaga na may pang-aabuso kasi doon sa aming lugar. Pero tila mali siya ng hinamon dahil ang resulta ng kanyang pagbabanta ay ang pagkakakulong. Kapag kayo ay gumawa ng anumang illegal dito online, for sure na mahanap kayo. Pagtitiyak ni General Yang, siniseryoso nila ang kahit anumang banta na maaaring maglagay sa alanganin sa kanilang hanay at sa publiko. Keep on monitoring this kind of emails or text messages so that the public will know na talagang tinututukan natin to para matigil to mga pananakot. Nakakulong na sa custodial facility ng PNP-ACG ang suspect habang hinihintay ang commitment order nito. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan ni Philippine National Police Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. sa National Capital Region Police Office ang alegasyon ng pangingikilo extortion at misconduct ng ilang tauhan ng Manila Police District Drug Enforcement Unit o MPD-DEU. Ayon kay General Nartates, hindi nila kukonsintihin ang mga maling gawain at paglabag sa karapatang pantao ng iilang mga pulis. Tiniyak ni Police Lieutenant General Nartates sa publiko na mananatili ang transparency, disiplina at integridad sa pagsasagawa ng kampanya kontra illegal na droga ng PNP. Naku, ang taas, nakakalula. Alam niyo ba yung sinasabi nila na kapag malululain ka daw, may sakit ka daw sa bato. Kaya lang tinatanong ko, ano bang koneksyon ng kidney natin sa nararamdaman nating lula? Alamin po natin. Ang lula o takot at hilo sa mataas galing sa inner ear at sa utak natin na nagpaprocess ng balance. Samantalang ang kidney problems pwedeng magdulot ng hilo dahil sa mataas na blood pressure, anemia o electrolyte imbalance. Ibig sabihin, hindi automatic na kapag nahihilo ka sa mataas, may kidney disease ka na. Pero kung madalas kang nahihilo kahit wala sa mataas, lalo na kung may kasamang panghihina, pamamaga, o high blood, doon ka dapat magpa-check. Klaro ha, kapag nalulula o kaya nahihilo, problema sa balance system at takot sa heights. Kapag kidney-related dizziness, epekto ng sakit sa dugo at pressure ng katawan. Kaya next time na mahilo ka, tanungin mo muna, dahil ba sa mataas o dahil sa katawan mo mismo? Parehong seryoso yan, pero magkaibang dahilan. At kung madalas kang nahihilo kahit walang dahilan, huwag baliwalain. Magpakonsulta, magpalaboratory at ipacheck ang kidney function mo. Sana may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman ang ating mga kausi ngayong araw po ng Biyernes. Salamat po at shout out kina Nazario Gabiaso Aquino, Lides De Launon, Eric Tolentino, Rod Falseso, Danilo Dagaas at Lucero Sublaten. Gayon din kay Estrella Reynes, Junior De Guzman, Joe De La Cruz, Nel Abalyar, Daniel Hapitana o Daniel ba yan? Daniel Hapitana at MC Del Carmen. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede niyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share.
Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 28:13 na nagsasabi, "Siyang nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa, ngunit ang nagpapahayag at nagiiwan ng mga yaon ay magtatamo ng kaawaan." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.